Hello mga ka-insure! Kung isa ka sa mga wala pang insurance or isa sa mga nag-iisip pa kung kailan ba yung right time, kailan dapat kumuha ng insurance, no? So this video is for you. So my name is Febelyn Gasapo, your Sun Life Financial Advisor, at i-share ko sa video na to yung mga signs or reason kung bakit kailangan mo nang magpa-insure. So number 1, mas healthy ka at bata. So, share ko lang yung sinabi sa akin ng isa kong prospect client, no. So, 30 plus na siya. So, pinagsisisihan niya daw na hindi daw siya kumuha ng insurance nung mas bata pa siya. Kasi habang mas bata or healthy ka, mas mababa kasi yung singil sa premium mo at mas madali kang ma-approve at mas mataas pa yung coverage na makukuha mo. Kasi ito, real talk lang. Sa point of view kasi ng company, or insurance company, mas gusto nila na mababa yung risk na ikaw ay magkasakit o mamatay ng maaga. Kasi mas mahaba kasi yung panahon na magbabayad ka ng premium. At syempre, so dahil mahaba yung panahon na yun, yung pondo ng insurance company syempre mananatili lang muna yan dyan. Para yun, magamit naman muna nila sa iba na mas nangangailangan pa nung claim. Siyempre, hindi lang naman ikaw yung insured, marami pa silang uninsured. Kaso, kadalasan sa atin, yung mga tao, nakikita lang yung kahalagahan ng insurance kapag may mga pre-existing condition na. Katulad ng mga, kunyari, meron ng diabetes or high blood, ayan. May chance pa rin naman na ma-insure yung mga taong may mga pre-existing condition na. Ang kaso lang, mas maraming katanungan tsaka requirements yung mga hinahanap para, syempre, masiguro na hindi ka naman kaagad mag-claim, di ba? Second, paano naman yung may mga minor health condition katulad nung may GERD or PCOS, di ba? So, yan, mga minor yon, mga similar doon. So, yung mga yon, mataas pa rin yung chance na ma-approve yun at saka mataas pa rin yung coverage na makukuha. Pero pagdating sa singil ng premium, either bababa yung singil or madagdagan ng konti. Konti lang naman, depende sa pagsusuri kasi yan. Guys, tandaan nyo na ang history kasi ng mga sakit ay tinitingnan ng mga insurance company. Bilang indicator kasi yan na mataas yung risk na hinaharap nung tao na yun. Kaya highly encourage ko talaga na magpa-insure ka na ngayon sa mga ganitong stage. Kasi hanggang controlled mo pa yung condition na yan bago pa yan mas maging problema in the future. Ayun. So, pagka ganun, na insured ka na, mas protektado ka sa financial mo. Pag hindi natin masasabi kasi yung panahon kung lalaba yan or maintained lang. Ayun. So, yun yung I highly encourage talaga na hanggat minor pa yan, magpa-insure ka na. So, third, 30 ka na. So, ito kasi yung mga age na unti-unti na yung mga pagbabago sa katawan natin Ito na yung mga papunta na tayo sa pagtanda. Ayan. So, usually, ito na yung may mga age na health conscious na. Yung, iniisip mo na yung next chapter ng buhay mo, di ba? So, iniisip mo na, bubuo ka na ng pamilya, paghahandaan mo na yung early retirement mo. Yan. Kasi syempre gusto mo na lang, chill ka na lang sa buhay, di ba? Yun. Pero, ang bilis ng panahon parang pagpikit na lang, 40 ka na kaagad. Diba? 40 ka na, gano'n. So, bakit highly recommended ko na ikaw, kung 30s ka na, magpa-insure ka na? Kasi mababa pa yung premium rate at mataas pa yung coverage na hindi mo makukuha kapag nag-40s or 50s ka na At isa pa, ito yung mga stage kasi na malaki yung financial responsibility mo. Yun nga, like may binabayaran ka ng kotse or bahay, financial support sa family mo. Ayan. So your insurance will become your financial security. Kasi lahat talaga kasi umaasa sa income mo Family mo, yan, yung bahay, yung kotse, paano mo mabayaran yan, diba? Kaya kung gusto mo talaga ng peace of mind habang ginagawa mo yung dream mo na yun, di ba? Ina-establish mo na yung buhay mo. Ayun, pamasko mo na sa sarili mo yung insurance, di ba? Para sa sarili mo. So, fourth,
breadwinner. Kung ikaw lang yung bumubuhay sa pamilya mo, dapat insured ka. What if magkasakit ka or yun nga, may mangyari sa'yo? So, sino yung magpapatuloy buhayin? Yung pamilya mo. So, kung magkasakit ka man o mawala ka man sa mundong ito, at least meron silang makaklaim na pera, diba, sa insurance. Ito, pang-5, kung meron kayong family history or lahi ng mga common illnesses or terminal illness, katulad ng mga heart attack, stroke, cancer, ayan. So, ako, highly recommended ko talaga to, lalo na to talaga. Dapat insured ka na. Kaya nga pansin nyo, kapag may mga health examination, lagi tinatanong yung mga family history, kasi pwede kasing maging genetic yung mga sakit na yun. Kaya habang healthy ka, kumuha ka ng insurance bago pa mag-manifest yung mga sakit ito sa katawan mo. Number 6, ayan, number 6 na tayo. Ito yung mga newlywed o yung mga bagong kasal dyan. Ayan. So, ito na kasi yung start na nag-share na kayo ng financial responsibilities. And syempre, binibuild nyo na together yung future nyo. Like, yung bahay, yung negosyo, magkakaanak na kayo, ayan, etc. etc. Syempre, para maprotektahan kasi yung mga income or assets ninyo, syempre, dapat parehas kayong may safety net, diba? Yun. So, same din sa breadwinner na kung magkasakit man yung isa sa inyo or mawala, diba? Hindi mapuputol yung pinaghirapan nyo. So, kung nag-fall ka under these categories, ayan, or kahit labas dyan sa categories na yan, di ba? Regardless, ayun. So, feel free to message me para ma-assist ko kayo sa tamang insurance na para sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan about sa insurance, i-comment nyo lang sa video na to at sasagutin natin yan isa-isa. Salamat sa panonood. See you next video.